Yung people, mga anak ng pastor, mga anak ni Pastor Yonggi, yung mga binaptize po natin, mga bagong baptize dito, kayo ay kabahagi na ng pamilya ng Church of God. Kayo po ay nagpahayag na, nag-public testimony na kayo ay mga Kristiyanong magagamit, kayo ay assets na ng ating simbahan. Kaya nawa, yung mga kabataan ito, balang araw, siguro pagbalik namin or in the near future, mga ilang taon mula ngayon, baka itong mga kabataan natin ito ay sila na ang mga leaders. Ako nga, baka Pastor Yonggi, isa sa anak mo ay maglingkod bilang pastor o full-time na pumasok sa paglilingkod sa Panginoon. Baka ang ibang young people dito ay although professionals, sila naman ay givers at nagbe-bless sa ating simbahan. Amen? Amen. Baka yung ibang mga young people dito na maliliit ngayon, na marahil hindi natin gaano napapansin, nakikilala o gaano nakakausap, baka sila ay magiging mga successful businessmen, successful businesswomen, nagiging mabubuting mga professionals. Kasi yun ang dapat gawin ng mga Kristiyano, magtaguyod, magsikap, iangat ang pamumuhay natin at maging asin at ilaw sa lahat ng lugar na pwedeng maging asin at ilaw tayo. Sa lugar ng Bayawan, sa lugar ng Dumaguete, sa lugar ng buong Visayas area, si Manilin, makapag-asawa ng isang Kristiyanong Amerikanong mayaman na madaling mamatay at tagapagmana ng isang hasyendang malaki sa Amerika. At baka hindi lang drum set ang ipamigay dito sa atin. Kung mahal niya ang Panginoon, lahat ng pastor sa buong Pilipinas susuportahan niya. Amen? Maghari nawa ay sagutin niyo. Ano ho? Ibig sabihin, hari nawa yung mga young people na dito, magkaroon kayo hindi lamang ng pag-attend o paningin na kayo ay kabahagi lamang. Ariin ninyo ang kinit, ikarir ninyo na ito ay isang mahalagang institusyon na kayo kabahagi. Ang sinasabi ko na madalas, sana naiintindihan doon sa mga leaders, sa manulat, sa mga elders, na bilang mga leader, hindi tayo yung pagbinigyan ng responsibilidad, gagawin lang kung ano yung pinapagawa sa atin. Gagawin natin higit pa doon sa pinapagawa sa atin. Bakit? Kasi hindi tayo utusan. Tayo ay kasama sa nagmamay-ari ng ministry na ibinigay ng Panginoon. Na halimbawa, kapag may lakad, ang isang tunay na leader, malalaman mo ganito eh. At nawa, lahat ng young people ganito, dumating na nasa level ng leadership. Na kapag ikaw ay follower lang, kapag may kulang, hindi mo natutugunan. Halimbawa, bibili ng may kulang na pentel pen, hindi makagawa. Pag ikaw ay follower lang, wala tayong pera eh. Okay lang, biyaan mo na kung anong pagkasya. Pero pag leader ka, isipin mo, naku, maganda meron. Maghahagilap ka, ikaw ang gagawa ng paraan. Kung may pera ka, dudukutin mo. Bakit? Kasi pag hindi na ituloy, ikaw ang masasaktan. Mapapahiya ka kasi kabahagi ka nito. At pag may kahihiyan sa simbahan, kapag may kulang sa simbahan, ikaw ang unang masasaktan, ikaw ang unang maghahagilap. Kaya pag nasa leadership ka, at ibig sabihin yung ownership, yung concern, yung pagmamahal, isasakripisyo mo kung ano meron ka, kasi nasa level ka na ng leadership. Pero kapag wala ka pa doon sa leadership level, sasabihin mo, kasalanan nila yun. Kasalanan nitong ganito yun. Sila Pastor Epal kasi hindi naganda. Sila Pastor Epal kasi hindi nag-raise ng pera. Pero pag ikaw ay nasa leadership, naku, ano kaya ang aking maibibigay o maitutulong? Kasi kulang. Harinawa po dumating sa ganung level ang mga kabataan. Ang maiwan ko po marahil na talata ay ang 1 Timothy 4:12. Basahin ko po ang 1 Timothy 4:12. Ang sabi dito, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. May 5 bahagi na tayo po ay tinuturuan ng Panginoon. Ang mga kabataan, dito ay primarily address sa mga kabataan sa pamagitan ng inyong pananalita. Nawa, puro pag-ibig, encouragement ang lumabas sa bibig ng mga kabataan. Nawa, mawala yung pagbababa ng mga tao. Alam niyo yung calling names, yung i-degrade ang kapatid mo kahit biro.
yung sabihan mo siya ng mga traits na nakakahiya at dinedegrade siya, ay hindi magandang gawin ng isang kabataang Kristiyano kasi sinisira mo yung dignity at binababa mo yung value na binigay ng Panginoon. Tawagin mo ang, halimbawa, isang kapatid mo na B.O.B.O. o tawagin mo na Mang-Mang, o tawagin mo na kung ano-ano. Nawa, ang lumabas sa inyo ay mabubuting bagay, pagpapataas ng kaalaman, pagbibigay ng encouragement para sa pagpapatuloy. You are also exhorted to live as an example in your life. Nawa po ang mga kabataan ay mamuhay ng talagang buhay Kristiyano. Nawa, yung mga estudyante na inaasahan ng mga tatay, makinig po sana mga kabataan. May mga pastor, tatay, ako po, tatay din, na ang pangarap sa anak, mag-aral talaga. Tapusin ang pag-aaral, nawa po maging ehemplo ang buhay ng mga kabataang Kristiyano na makita na sila ay may pagpapahalaga sa magulang, pagpapahalaga sa buhay, pagpapahalaga sa pag-aaral. Kasi ang mga magulang ninyo nagbibigay ng sakripisyo para kayo ay makapagpatapos. Sana sa buhay ay makita ang patotoo. Wala sanang mangyari na hindi patapos, buntis na, nakapag-asawa na. Huwag sana makakita rito na naglayas at hindi nagpakita sa nanay o sa tatay dahil may ginawang masama at ayaw na magpakita. Hindi sana makakita ng mga kabataan dito na sila pa yung nangunguna doon sa labas, sa mga barkada, masasamang gawa. Kasi Church of God member tayo. Magandang makita. Pag sinabing, church member yan ng Church of God, babait yan. Huwag na natin isama, tatanggihan tayo yan. Sasabihin ng mga hindi Kristiyano, babasterin ka niyan kahit anong gwapo mo, kahit anong yaman mo, kasi member yan ng Church of God. Ang hinahanap niyan ay nagmamahal sa Panginoon. Amen? Amen. Nasasabihin ng mga sa paligid, mabubuting tao yan. Mababait yan kasi member ng Church of God. Harinawa po, maging ehemplo ang buhay at makita ang mga kabataang ito. Kahit kung konti pa tayo ngayon, pero makita ang impact at pagbabago ng buhay sa inyong mga buhay, lalo sa kabataan. Pangatlo, sabi, sa pag-ibig. Alam ninyo, wala nang ibang magmamahal sa kapwa-kapatiran kung hindi ang kapatiran. Marami dito. May naranasan ako minsan, ang prayer request sa akin noon sa Marulas. After prayer meeting, pastor, pakipag-pray. Ano ang ipagpe-pray? Kailangan, may sakit ang anak ko, bibili lang ng pangbili ng gamot para sa kanyang sakit. Ipagpe-pray ko, tinanong ko magkano ang kailangan mo, 100. Ipagpe-pray ko, kaya lang isip-isip ko, pag-pray pa, dumukot na lang ako. Kaya lang pagdukot ko 20 pesos ang nasa bulsa ko. Paano ko bibigyan? Kaya pinray ko. Pero kung meron lang, di ba? Kung ang prayer request 100, 200 at meron ka na, bakit ipagpe-pray mo? Pasagutin mo na. Amen? Amen. Dahil ang pag-ibig ay bahagi ng ating pagtutulungan.